Hi guys! Good evening! Hello. Sana po okay kayo dyan ngayon at magandang gabi po sa ating lahat. Yes, at yung mga ano po dyan, pauwi ng kanya-kanyang mga tahanan, sana safe din po kayo at sana masarap. Ang ulam ninyo. Yes, hello Yes. po. Welcome. Good evening everyone. Yes. Please like and share our live tonight. Yes, and kung meron man kayong questions, opinions later on sa aming live, you can just comment down below at iparating sa amin kung ano bang mga thoughts and ideas ninyo. Yes, lalo na no, pag may mga gusto po kayong makitang topic sa mga susunod naming episodes, Yes. comment down below kaya naman po ay Message nyo kami. Yes, ang aming Yes. page. Okay, tapos later din pala no, or later this week lalabas na din yung ating Ano yan? para sa mga confessions. Ay, bakit? May kasalanan ka ba? Di parang yung ano, yung tech natin Ay. yung may kasalanan. Kasi di ba may mga confessions tayo i-share? Yes, we've been Oo. talking about this for almost 2 weeks. For almost 2 weeks na. Yes. Tapos, lalabas na yung ating PubMat, pwede na kayo mag-send ng mga, at yung kung anong tawag sa confessions, syempre, hindi muna namin sabihin sa inyo kung ano. Wow, talagang pasabog yung ano mo na yan Pasabog eh, talaga to. no? Okay, pero ano ba, bakit ba nakaitim tayo ngayon? Talagang parang pupunta tayo sa fine dining Oo. restaurant. Parang last time, pulang-pula tayo. Ngayon, nakaitim naman. Kaya nga natapos Parang lang yung Valentine's Day eh. patay na rin yung mga puso ngayon. Oy, hindi naman. Alam ko, ako nararamdaman ko pa rin naman na yung mga pagmamahal na nararamdaman ko sa binibigay ko sa iba. Ikaw? Ikaw na. Ikaw na mapagmahal. Ganun para. Syempre naman, no, love feel naman natin yung love na binibigay ng mga Yes, friends of natin, course. family, di ba? Well, okay naman. Wala. Trip lang natin mag-block ngayon. Bakit Yes. ba? Ano Kasi tayo ngayon? medyo tayo medyo okay tayo tingnan sa vlog no? Oo. No, okay din Yan, talaga diba? Pero bago ang lahat, kuya, mga kaibigan, ako nga po pala ulit si Charles Dion, And I'm Caleb Alvarez at welcome sa Up Top, Down Low. where we talk about what's hot, new, and trendy today. Yes, and Down Low on the chillest conversations happening now in our society. Also, we'll talk about love, sex. Relationship and current happenings. Yes, so ngayon, actually ito maganda yung topic natin tonight kasi ito sure ko maraming makaka-relate dito. Pero bago yan, tingnan natin, meron ba tayong mga sino ba ang ating nasa live right now? May marami nang nanonood Sino bang mga nanonood dyan ang ating kaibigan? Ayan, para nandiyan si Rian. Rian Aragon is watching right now. Hi, Rian! Hello, Rian. Hello. Ay, nanonood rin pala si Peter. Oo. Hello, Peter. Fan natin yan eh. Fan natin yan si Yan. Peter na yan eh. And syempre, of course, good evening po, Direk Rodel Mercado. Hello po, Yes, Direk! good evening. Good Sana, evening. Gusto ko nga palang batiin si Direk Rodel. Direk, yes, belated happy birthday po. Birthday po ng aming pinakamamahal na direktor Yes, kahapon. Our beloved director. Yes. Ano na po siya? 27. Ay, akala ko 26. Ayaw nga, no? 27 27 ba? na. Okay. Oo. Ikaw? 19. Pwede. Ikaw? So, tanda ka sa akin eh. Sige, papalamang na ako ng 20. Anyway, yon. Yes. Sige, sino pa? At gusto ko rin batiin ang aking magandang ina. Yan. Yan, Hi, si Mami tita. Cathy. Hello, Mami. Magandang gabi po. At syempre, of course, aking kapatid na si Nika. Hi, Hello. Nika. I love you. Hi, Niga. At ayun, meron din nanonood ngayon si Sir Vinci Aceremo. Tama ba? Hindi ko po sure kung paano Sorry yung po, if we butcher your pag-pronounce. last name. Okay. Pero Kuya Caleb, matanong ko lang, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ayan, ito na nga. Ito maraming makarelate dito. Okay, ano ba yan? Lalo, kahit may jowa ka ngayon o wala. Ay. Ako relate ako dito eh. Kaya Okay. mamaya, pag-usapan natin ba't ako relate dito. So, kahit may jowa ako o wala, Makarelate most ka of us may ganito. dito. Oo. Okay. Ano bang topic natin? Ito na nga. So, it's about girl best friend or boy best friend. Should we go stay platonic or go romantic? Yes. Parang Ah. medyo catchy yung phrase na yan, no? Ikaw ba? Meron ka bang girl best friend? Ay, marami. Marami akong GBF niyan. Pero yung isa lang, yung talagang lagi mo kasama, ganun. Yes, of course. At alam na alam niya naman yon si Ashley Amandi. Palan? Ashley Amandi. Ever since high school, hindi naman high school, pero senior high, siya na talaga yung girl best friend ko. And
alam ng mga ano yun, ng mga naging past Girlfriends ko na talaga may GBF ako and pinapaalam ko sa kanila. So close pa rin kayo hanggang ngayon? Of course, yes. Okay, sige. Ganun pangalan, ha? Ashley. Pero ikaw, meron ka bang GBF? Meron. Kasi alam ko ang boy best friend mo si Kuya Peter eh. Parang di naman. Grabe. Oo. Okay, sige. Sino ba yung girl best friend mo na yan? Actually, nagkaroon ako ng best friend talaga. Kahit, best friend lang. Kasi never ako nagkaroon talaga ng best friend nung elementary, high school. College lang din. College lang din, no? Kasi, Oo. alam mo, para sa akin, hindi naman natin masyadong nabibigyan ng importance minsan or palagi yung mga, sabihin natin, yung mga quote-unquote best friends natin nung high school. Siguro, as we grow older, saka na lang natin na-appreciate yung mga taong nandun sa atin sa college, no? Doon talaga nagsa-start yung true friendship. Kasi, doon na tayo nagiging busy, doon na tayo nagkakaroon ng medyo iba't ibang ginagawa, medyo hassle na lifestyle, no? At saka, syempre kasi tumatanda ka na, no? Alam na nagbabagong priorities mo. Tapos yung mga makasama mo doon, most likely, sila yung makasama mo on the long run kapag, adult life or Yes. adulthood. At kuya, on top of that, nabanggit mo rin na tumatanda ka na. So, meaning, you still meet new people in life. Pero of course, you need someone na talagang you can trust na from day one. Diba? Yung who always got your back. Yes. Yeah. Sige, tama. Yan. Pag talaga yung GBF ngayon or BBF, ayun nga. Stay platonic or go romantic. Okay. So, ano nga ba ang ating first o unang katanungan? Ang first subtopic natin or question natin is it possible for best friends of opposite genders to just stay friends? Pero ikaw, sa tingin mo ba dapat friends lang kayo palagi or friends turned into lovers? Yun nga eh. Yun nga yung tanong. Meron ba talaga na mag-opposite sex na or opposite genders na best friend na hindi nagkakainlaban? O kahit isa man lang sa kanila nagkakagusto o hindi? Actually, kasi ayan yung issue before, Diba? no? Ayan yung medyo nagkakaroon ng ng sabihin na natin end of friendships. Oo. Minsan, no? It's either you'll either stay friends, you'll end na hindi na kayo friends, and then, syempre, andun yung magiging kayo. Yun Diba? nga. So, actually kasi, may nagsabi sa akin yan before. I forgot na kung sino eh, pero it was in high school pa ata. Sinabi niya na, alam mo, never talagang mag-work yung being, yung opposite gender kayo, tas mag-best friend kayo. Pero actually ako, ang sabi ko kanina, wala akong naging best friend nung high school. Wala akong naging best friend. Pero siguro meron akong laging kasama nun. Pero kasi hindi ko siya masabing best friend talaga eh. Na girl best friend. Na babae. Oo. Shout out pala kung nanonood ka, no? Ate Lara kasi pangalan niya. Pero magkasito lang kami. Ate Lara, kung nanonood Hello, ka. Ate Lara. Never kami nagkagustuhan. Ay, okay. So, nanatili kayo doon sa belief na talagang hindi naman always nagiging romance or romantic yung relationship ng opposite gender. Natonic lang. Tapos, actually ngayon, hindi kami masyado nag-usap na. Pero same kami nung pinasukan ng university ng college. So yun, ako kasi hindi rin ako naniniwala eh. No? Kasi, Paano, what do you mean hindi ka naniniwala? Saan ka hindi naniniwala? Na, magiging platonic lang kayo forever. Kasi, sige, ito na. Ito yung sabi ko kanina nakaka-relate ako dyan. Kasi boys Kasi have urges? Ha? Boys have urges, ganun? Na gusto mong Isa yun. i-express yung feelings? Isa yon, boys or men have urges. Isa yun. Alright. Tapos, pangalawa, nagkagusto kasi siya sa akin. Ay, ganun? Oo, parang ako nun, kasi, blackmates kami from freshman year. Oo. Hanggang makagraduate kami. Hindi, sabi na eh. Kasi alam ko, feeling ko, nung bata ka talagang pugi-pugi ka talaga eh, no? So, ngayon hindi na. Ganun ba gusto mong sabihin, pero dito? Hindi, pugi-pugi pa rin naman talaga ngayon. Pero syempre, Nabawasan na, ganun ba gusto mong sabihin? Nung younger years mo, talagang grabe yung dating mo nung college ka. Ang kainis. Kasi ngayon, di ba, parang 3 years ka pa lang fresh grad. Oo. Oh, go ahead, kuya.
Galing mo dun, ah. going back. Magaling ka nun. Yun nga. Kasi, nagkagusto siya, tapos umamin siya sa akin. As in, out of the blue, out of nowhere. Bigla na lang iba yung trato niya sa'yo. Parang lagi ka nang nililibre ng pagkain, gano'n. Baliktad ganun ba? nga, ako nga lagi nililibre dun dati. Ay, okay. Hindi, iba na talaga kasi, paano ba, maramdaman mo eh. Alam mo yung, I don't know if I'm going to make sense. Ito yung, siya, yung lumalayo siya sa'yo pero malapit pa rin siya sa'yo. Bakit siya lumalayo sa'yo? Kasi gusto niyang iwasan yung yung ganong feeling na maramdaman whenever she's with you. Actually, hindi. Feeling ko ginagawa niya yun para maramdaman ko na may iba. May iba siya. May iba siya naramdaman sa akin. Kasi, okay. siya, naging, paano ba, hindi siya nonchalant eh. Naging, mas naging tahimik siya around you. Parang mas naging reserved siya around you. Hindi na siya yung parang kwela, maboka palagi. Hindi kayo mukhang ganun. tropa. Ganon. Di ba alam mo yung kapag may bago kang girlfriend, yung yung pa-shy type pa, ganon. Para siya naging ganon. Okay. Pero lagi kami magkasama, sabay kami umuwi, ganyan. Pero kuya, bakit hindi naging kayo? Kung kasi siya gusto. Sorry na. Ang harsh naman nun, Hindi, guys, no? Sige, ito let's just be real. Ikaw ba, pag may isang tao nagkagusto, pero hindi mo gusto, gugustuhin mo na lang din? Kasi Depende. Kasi, di ba, paano kung yung person na yun, siya yung laging nandyan para sa'yo? Di ba? Oo, Bakit hindi? Di ba? Wala talaga eh. Ano gagawin ko? Yun lang siguro. Ayaw kasi pilitin. Oo. Kasi mahirap din yung parang pilit na pag-ibig. Ang ginawa ko kasi noon, hinayaan ko lang. Siguro, sumagi rin sa utak ko, sige, tingnan natin. Pero hindi mo talaga siya... Wala hindi talaga eh. Hindi mo talaga tinake yung risk, no? Wala eh. Okay. Pero, Hindi talaga. okay, kuya. Medyo, muna, sa stop muna kita. Gusto ko munang magandang gabi sa iyong Okay. papa. Hello Ay, po, pa ba? Tito Armando. Ay pa, baka kumusta ka? Musta ka Yes. na? Nakaraan, medyo nahilo-hilo yan eh. Okay ka na ba? Aba? Sana okay ka na ngayon pa ba? Bakit? Bakit nahilo-hilo si Tito? Comes with the age. Sorry na. Yan. At syempre gusto ko rin batiin si Rian. At ang sabi ni Rian is, kung marupok si Bestie, why not? Pero sayang kasi yung friendship, kung di mag-workout, grabe, parang lumalaki na talaga tong si Rian, no? Na-experience na yung I mean, Tumatanda. yes. Nagmamature. Nagmamature. Okay? Let me Rian, di ako rephrase nagsabi that. nun Okay? Pero ayun, no? Nagmamature na talaga si Rian for her to say that Pero kind totoo naman. Pero nagulat ako dun Ano yung sabi niya? Sabi niya, kung marupok daw talaga si Bestie. Ang question, marupok ba si Rian? 'Di ba? Sa mga ganyang situation. Kasagutin ko yan. Pato ko naman, Rian naman ba si Daddy Doki? Ano ba yung ba, tatay mo? Hindi, naman, siguro kasi, well, si Rian 18 na yan eh. Alam mo, dyan yung mga edad na nagkaka-realization. Yes, na mga Pero crush. kung marupok si Bestie, ibig sabihin, kung marupok si Bestie, marupok ka din kasi papatulan mo, di ba? At yes, kuya, tama ka dyan. Pero gusto ko rin muna sanang batiin ang aking tatay. Hello, Daddy Dondon. Kamusta po kayo? At good evening din po sa inyo. Pero going back, kuya, so anong sinabi niya sa'yo nung hindi mo tinake yung risk na Actually, ito, hindi ko alam kung i-deny niya. Feel ko i-deny niya to eh. Actually, magkikita kami next week. Sa kasal? Sa wedding, Kasi, okay. kung sinabi niya sa akin nung dati, bakit hindi nilang ako? Aray, ang sakit nun. Bakit? I don't know kasi di ko, na lang yun, hindi ko alam kung yung mismong words, basta parang gano'n. It's either, ba't di na lang kasi ako, o bakit di mo subukan ako na lang? Something like that. Bakit hindi natin itry? Ganon. Diba? Parang ganon. Sabi, okay. Ano ba? Ang sinagot ko lang kasi ako nun eh. That was 2016, Caleb. So, medyo pa ako nun. Medyo straightforward pa ako sa'yo. Hindi ko na gusto eh. Talagang tinotoo mo siya. It hurts, pero ayun yung totoo, di ba? Hindi ka na nagpaligoy-ligoy. Pero alam mo, kuya, ako, sa pagdating sa ganyang topic na, is it possible for best friends of opposite gender to just stay friends? Going back dun sa sinabi mo na, hindi daw talaga, wala talagang ganun. Maybe before. Kasi, di ba, alam naman natin na, sa tradition, is talagang pag guys, ang group of friends nilang talaga is Guys. lalaki. Guys talaga. And then pag babae, of course, babae rin. And
for me, feeling ko, since ayun na nga, ang dami nang nagbabago sa atin, even our mindset, or even our household, unti-unti na siyang nagbabago, even on the generation right now. Feeling ko possible. Possible. Kasi ako, first hand na experience ko yung, tulad nun, yung relationship namin dalawa ni Ashley na, talagang all out siya sabihin sa iba na gano'n na, boy best friend. Kasi siya, may girlfriend siya, si Ashley. Pero before, hindi niya pa alam yung kung ano talaga yung ano niya, yung preference niya sa relationship. Okay, sige, go. Okay, along the way na lang niya na-discovers, along the way ng friendship namin niya, na-discover na okay rin pala siya sa girls, magkaroon ng relationship. Sorry, so bisexual siya tama? Yes, bisexual. Pero nagka-boyfriend siya before. Hindi, kasi ano siya, NBSB. Okay. Nagkakaroon siya ng feelings talaga. Alam ko, before siya magka-girlfriend, naging down bad siya sa sa guy. Bago siya nagkaroon ng girlfriend. Ano siya, sorry? Down bad. Down bad. Talagang, grabe na yung Alam mo yun, kung merong mga yung insert, mga dito. May gano'n ako malaki dito, question mark. Down bad. Sabihin na natin yung talagang, may iniyakan siyang lalaki. Ganon. Yun na lang kasi. Kasi hindi naging sila or hindi siya nagustuhan ng gusto niyang lalaki. Oo, medyo hinay tayo sa mga Gen Z terms. Okay. Akala ko kasi Gen Z ka din. Alpha. Kapapanganak lang. Okay. Ako, it figures. For me, it figures. Kasi pala, wala siyang masyadong, what you call this? Difference? Ganon? Hindi. Wala siya masyadong attraction sa guys. Sino? Siya. Right now. Hindi, oo. Right now. Pero before, talagang super. Pero sure ka ba, hindi siya na-confused mga panahon na yon? Hindi. Pero actually, bago kami maging GBF, BBF, talagang kilala ko lang siya nung high school pa lang. Grade 7. Kikay ba siya? Kikay. Tapos, nagkaroon rin naman siya ng Fling. ng crush towards me. Sa'yo, di ba? Actually. Pero, we parang nagstay kami ng friends. Kasi ayun, parang super bata pa namin. Alam mo yun, grade 7, ilang taon ako noon, 13. Okay, sige. Okay, so wala talagang nangyari. To the point na ngayon, solid talaga yung foundation ng friendship namin. Pero yun nga yung tanong Kasi, siguro hindi man maging kayo, pero magkakaroon talaga ng attraction. So we're talking about attraction. Kasi, ewan ko kasi, yun nga, kasi kayo, opposite genders. Tapos sabi mo nga sa'yo, siguro lately na lang niya na realize na, yun nga, she also likes girls. Okay, gets. So, it figures, talaga ngayon, hindi ka siya masyadong mapapansin. As someone na pwede niya maging partner. Pero, in layman's term, naging, we just stay friends. So, hindi pa rin siya parang pasok sa idea. Oo, you stayed friends, pero yun nga, nagkaroon siya ng at least sabi niyo sa'yo, attraction. Okay. Diba? May attraction talaga. So, parang siguro, inevitable. Inevitable yung ganong no? Oo, kasi mong crush yan, puppy love, it's still nagkaroon ng attraction. Okay. Kasi siguro I don't know correct me if I'm wrong, I think it's human nature. No, na siguro kapag may mga ganung pagkakataon talaga, minsan nga, di ba, both guys, best friends sila, meron ng attraction din minsan, di ba? Huwag mong sabihin ganyan yung nararamdaman mo sa akin. Baka ikaw. Umamin ka na. Joke lang. Okay lang. Tanggap kita. Ano ba yan? Ako yung una nagbigkas Pero kuya, speaking of boy best friends and girl best friends, nandun na tayo Sa tingin mo, what are the advantages having a GBF or BBF right now? Ikaw, sa tingin mo, kasi ako marami ako naisip, pero I don't know kung agree ka. Pero gusto ko muna marinig ikaw. Para sa akin, advantages? Para sa akin, advantage is, well, of course, this goes both ways. Na-express mo kasi yung
well, of course, yung feelings mo sa mga bagay-bagay, ganyan, ganito, na open ears yung kinakausap mo without judgment. Parang ano, Well, we especially na, listen and we don't judge. Ganun. oo, especially na opposite gender siya. And of course, sabihin na natin, na bibigkas mo yung mga, sabihin na natin, mga eksena mo sa current jowa mo ngayon na alam mo, Hindi mo masabi oo, yung mga sa ganyan, iba. oo, mga ganito, ganyan. Kasi, minsan, sabihin na natin, naiintindihan rin nila eh. Sabihin na natin, ako, may jowa ako ngayon. Tapos, parang may concern ako, ganito, ganyan. What should I do? Ganyan, ganito. Sasabihin ko dun sa girl best friend ko. Well, of course, yung sasabihin ko, nandun yung feminine side niya, na yung understanding niya is different from us. And of course, it's the opposite from them. Okay. Kasi even last night, nakausap ko yung isa kong kaibigan na babae and she was ranting about her past relationship na kaya ganyan, ganito. And she was really open about it. Even yung, sabihin na natin, let's be honest. Ako, may mga girl best friends ako na nagkukwento sila ng sex life sa akin. Alam mo yun, ganun ka-open, without judgment and without malice. So, para sa akin, ayun yung isa sa mga advantages ng girl best friend and boy best friend. Ang disadvantage lang is, even through high school, is medyo mainit yung tingin sa akin ng mga, sabihin natin, mga lalaki na kaklase ko, Okay. or yung mga boyfriends nila. Kasi alam nilang, bakit close kayo niyan? Ganito. Ayun yung disadvantage. So, lagi ka na pagkasalosan. Oo, ganun. Pero ako, wala naman talagang platonic yung dating sa akin ng friendship. Pero syempre, hindi mo naman may iwasan yun sa guys na maging seloso o parang medyo mag-isip ng iba. Oo. Kasi, medyo close kayo nung girlfriend niya eh. Oo. Pero ikaw, sa tingin mo, what are the advantages and disadvantages of GBF and BBF? Actually, yeah, tama ka doon. Yung nakakapagsabi siya sa'yo ng mga bagay na. Kasi, let's be honest, may mga bagay na kayo, group of friends kayo, kung lahat kayo guys, may mga things na you cannot really say to your guy friends, sa mga tropa mo, kasi you think it's something that they don't understand, or they won't understand kasi it's maybe something dramatic, or something na sa tingin mo, hindi mo siya masabi, ma-explain o ma-express sa mga lalaki mong kaibigan. Oo, tama naman. Kapag sinabi mo dun sa best friend mo na babae, siya maintindihan niya, okay, kasi, I mean, I don't want to be misogynistic or what, pero kasi di ba yung mga girls, inherently, mas kasi sila eh, mas on the softer side, mas, not really dramatic, but meron silang side na mas naiintindihan nila. Yung mga bagay na ganyan. Mga ganong drama o eksena. Yung mga ganong eksena na, kasi, di ba, minsan toxic na talaga ang masculinity sa atin, di ba? Yes. Na parang, ang baduy mo naman pre, kaya naman ang drama mo, ganito, ganyan. So, ikaw, instead of mag-share ka dun sa mga guy friends mo, hindi mo na share. Especially dun sa guy friends mo na talagang hands down sa patriarchy. Oo, di ba? And I think it goes the same way, or it's the same with girls. Nasasabi nila sa boy best friend nila. Kasi may mga bagay na parang pag in-open up nila sa mga kaibigan nilang babae, parang ito let's be real here. Ang dami ko rin kaibigan babae at nagkikwento-kwentuhan yan. Minsan yung mga sila din nagpaplastikan. Yes. Diba? May mga ganun eh. Na not really siguro, for the lack of better term, yung plastikan na yan, ibig sabihin ko is, they don't want to offend one another. Pero si Kuya, sa tingin mo, si Sam Milby and si Moira? Oo nga, ngayon nangyari. Ano bang issue? Iba naman yun eh. Parang, I don't know kasi, sa mga naririnig ko, si Moira daw, kumakanta. Si Sam din kumakanta. Okay. Pareho sila kumakanta, di ba? Galing ko dun eh. Galing mo dun. Sorry. Okay, Galing ka. Magaling ka, Carlito. Galing nga. Kasi si Moira, parang Big Brother niya tinuring si Sam. Tapos, yung mga panahon daw naghahanap si Moira ng place to, not to crash, but to stay on. Or to saan siya pwede magstay. Si Sam Milby, meron siya isang condo unit
nilend niya Oo, pinahiram niya kay Moira. kay Moira. And then, ngayon, lumalabas siya sa mga articles tsaka sa mga news outlets, may attitude daw kasi si Moira. Talaga? So, ewan ko I don't know. So Correct me if meaning, I'm wrong. si Sam Milby and si Moira, hindi sila nag-reach sa point na Hindi. nagpapalseto sila? Hindi. Okay. Kasi kuya-kuya niya nga eh. Kuya-kuya niya si Paano muna yung falsetto? Dali gusto ko marinig. Ayoko. Sige Isa ko. lang! Sabihin mo na yung sasabihin mo. Falsetto Okay, pa, ha? okay, go on. And then nga, parang kasing attitude daw si Moira ngayon, pero parang sinabi pa nga ni Moira, ang liit naman ng kondo. Ay, nagreklamo pa si Parang may ganun si pa na, ate. ayun lang naman yung issue doon. Oo. Hindi naman, kasi nga, parang, sabi mo kasi parang mag-girl best friend, boy best friend sila. Mm. Siguro more sila, not really that relationship, but parang mas sibling relationship sila. Okay. So, sabihin na natin, platonic. Mm-mm. No? Pero kuya, alam mo, parang nararamdaman ko, nagti-300 na yung viewers natin eh. Tignan nga natin yung mga comments dyan ngayon. Oo, parang ang dami ko nakikita. Oo nga, ang dami ng comments na natambak eh. Ayan, sabi ni Rian, hindi raw nanonood yung tatay niya. So, pwede mong sabihin yung gusto mong sabihin. Sure ka, hindi ito mapapanood ni Daddy Doki, ha? Anyway, ayan, tapos. at of course, gusto ko rin batiin si Blaze. Hello, Kuya Ay, Blaze. Blaze. Good evening. Yan, Good nanonood evening, si Kuya sa- Blaze. And of course, si Kenneth. Sino Kenneth? Kenneth Clotario. 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 Hi, Kenneth. Hello, Kumusta? Kenneth. And si Ate Ana Escobia. Hello, Ate Hi, Ana. Ana. Special hi daw, sabi nung Peter. Ay, oo nga, no. Oh, Hi, Ate Ana. from Peter. Yes, and eto, may sinabi si si Sino? Tito Armando. Si Papa. Yes, eto Siya medyo... pala yung kanina nakita ko mga bahabang dito. Oo, sabi ni Tito Armando, kami ng misis ko, nagsimula kami sa friends. At Diba? sa katagalan, na-develop kami sa isa't Pero isa. hindi naman ganyan yung boses si Papa. Paano ba yung boses ni Tito? Hindi ko rin alam, hindi ko magaya. Ay, hindi siguro. Sige na nga, kung dyan yung South, either south. voice mo. Sounds Okay. like, Kami ng misis ko, nagsimula kami sa Gusto ko friends. yung kanina. Kami ng misis ko. Yan. Nagsimula kami Nagsimula kami sa friends. Sinimulan mo, At galing. sa katagalan, na-develop kami sa isa't isa. Dahil palagi kami nagkakasama sa church. At araw-araw kami nakikita sa Bible study. Ayun. Yun naman pala. Talagang sobrang religious ng household nyo, no, kuya? Pero, Nung household. pero, Pero wala ako sa house ngayon. pero, going back, no, at least, dun na buo Nagsimula. ng parents mo yung foundation, no, through religion. That's a great thing. Actually sinasabi sa akin ni Mama yan before, na ang tanging naging best friend lang daw niya si Papa. So, maybe nagsimula sila as girl best friend, boy best friend, pero, naging sila. Yes. Okay. Ayun, magbabasa pa tayo ng comments. Pero before I go ahead, gusto ko po sanang i-remind ang ating mga viewers na, guys, baka po pwedeng pa-share ang ating live tonight. Yes. And yes, of course, you can still comment down below your opinions, thoughts, and ideas kung meron man kayong gustong ipasok sa aming conversation. Share nyo na sa mga girl best friend, boy best friend. Yes. Tag nyo pa sila. Yes, Diba? i-mention ninyo. And going back, ang sinabi ni Angela. Hello, Angela. Good evening. Sino Angela to? Angela Maghanoy. Hanoy. Yes. Isa pa yan. Tropa din niya nung Rian eh. Oh. Sabi niya, hello. Sabi niya, watching while nasa bus. So, pauwi na si Angela. Ingat ka. Diyan ka pa uwi. Yan. Yes. Ayun, And- go. Ano pa? Sino pa? Meron pa? Opo, kuya. Sinabi rin ng aking kapatid na kuya, nanonood ng mga friends ko. So, hello po sa friends ni Hello Nika. sa friends ni Nika. Ate Nika. Yes. At sabi naman ni Ate Gail, Hi, Gail. hi, Ate Gail. Hindi, si Ate Gail Suyat. Ate Gail Suyat? Bakit? Bakit kasi Si nag-aayos? Ate Marie kasi. Ate Marie. So, pasensya na. Ate Okay. Marie. Ayan, ang sabi ni Ate Marie, kuya ko din kuya ko din dating, ngayon asawa ko na. O, diba? Yun tayo eh. Oh. Kuya. Ang Tapos mamaya, iba na pala yung kuya, no? Iba na eh, no? Anyway, actually, going back pala, hindi ko nasabi sa disadvantages. Ewan ko Ito, I don't know if you're gonna
if you're gonna, meron mo ba sorry? Yes, Meron mo ba sorry. nag-hello si UV Ann. Hello, UV Ann. Hello, Wow, UV. parang nasa ano siya, nasa shades. Sa UV. Awa. UV Ann, Hello, Anyway. UV Ann. Tapos sabi ni Angela, ang Okay. ganda daw ng topic ngayon. Totoo naman, Angela. Feeling ko makaka-relate si Angela. Kasi feeling ko si Angela may boy best friend. Di ba? Best friend? hindi ko naman ina-assume. Alam mo ni Mami Che yan. Di ba? Anyway, Okay, hindi going yan. back. Ano ba yung hindi mo nasabi sa advantage? Hindi talaga mamubuno sa UV mo eh. UV, sorry. Sorry na. Ano lang problema ko talaga. Sorry. Sabi mo naman yun, sabihin mo. Pinapanalo mo yung mga, yung mga intrusive thoughts mo eh. Sorry. Carlito. Anyway, yun nga. Hindi kasi, ito Ay, Carlito, 0. Intrusive thoughts, 1. Ganon. Kasi, ito, alam ko ito yung mga, lalo na ngayon yung mga bata ngayon or mga, yung modern times, advantages for them, it's, they can have intimate relationship with their girl best friend, boy best friend without any, well, let's say repercussions or Intimate? consequences. Sex. Talaga? Diba? Well, You believe in diba? that? Friends with benefits, no strings attached, yung mga ganyan. Pero feeling ko, Meron. hindi para sa akin. Kasi, Hindi lahat, syempre. it's a different topic once you, had sex. Actually, hindi na sabi ko. Actually, kanina, naisipan ko rin yan. Na pag yung once na naging intimate ka with someone, kahit sabihin mong, lang yan, init ng katawan or something, Oo. imposibleng walang emotion involved. Oo, kasi, alam mo yung nandun na yung Pero, yung heat of moment, tapos Ah. nandun na rin yung lumalabas yung emotions mo. Di ba? diba? I mean, kasi syempre, kahit sabihin mo, di lang sa babae yan, kahit sa guys, diba? Oo. Once na naging intimate na kayo, kahit sabihin mong, hindi, lang to, friends with benefits, no strings attached, yung dalawang palabas nga na yun, nagkatuluyan yung dalawang magkaibigan, di ba? So, siguro pwedeng sabihin natin advantage, di ba? Kasi, well, siguro kaya nila siguro pwedeng sabing advantage yun. They can do something like that. They can satisfy their needs. Their needs. Their needs na hindi nila iniisip na kailangan nilang maging, alam mo yun, mag-act as boyfriend or girlfriend dun sa best friend nila. Kasi they're not together. Sa bagay, pero para sa akin talaga, kuya, it's a different topic na Hindi siya parang pwedeng advantage. and hindi rin siya pwedeng sabihin na best friends. Kasi, what if, yes, na-reach nyo yung point nung relationship nyo na Ganon, kayo na ganon kayo ka-close, na talagang ganon na yung closeness nyo. Paano? Ganon. Pero, Ah. paano kung you both parted ways, o tama ba? Parted ways. Pero, nagkaroon kayo ng relationship na. So, hindi ba masyadong conflict yon when it comes to, of course, talking to each other, na i-introduce mo yung girl best friend mo dun sa current jowa mo ngayon, na knowing na may past na nangyari kayo nung, best friend mo, parang ang hirap din, di ba? May naalala lang ako, sorry. Naalala ko tuloy ako sinabi mo. Ano? Di ba? Ang hirap din. Hindi, Pero, okay. sige, sabihin mo. Go. Speaking of, sabihin natin, sex or whatever, Hmm. let's talk about boundaries, di ba? What are the boundaries to set to your GBF and BBF once you already Meron ka have a ng partner. Grabe yung BBF, parang BBF, at medyo nag-hold back ako sabihin kasi baka maging M yung dulo. Di ba? Okay. Sige. BBF. Intrusive thoughts. Boy best friend. Carlitos, 0. Kanina ba ako nag-hold back mag-BBF na mag-BBF eh. Okay. Tama ka doon. Actually, ako doon, naniniwala din naman ako dyan. Sige, yung You should set boundaries. Oo, you should set boundaries. Ako kasi hindi. Ang nangyari sa akin, nung nagkaroon na nagkaroon ng boyfriend yung girl best friend ko. So, during that time,
I feel okay na pag-usapan kasi matagal na 7 years na sila Okay. Kasi hindi ako gusto nung jowa. Hindi pa ako nakikita ang iba na tawag sa akin. Yung jowa nung friend mo, hindi ka gusto. Oo, parang, Bakit? ha? Bakit? Hindi ko alam. Talagang may siya, may prejudice siya pagdating sa'yo. Hindi ko alam. Okay, so go on. Hindi ko totoo, hindi ko alam kung bakit. Oo. Kasi meron naman ako mga friends din na nung close ako, babae, Mm. nung nagka-boyfriend sila, yung Ganon isa, pa rin yung no? hi nga pala kay Azalia, na friend natin dyan. Pati siya, nung may boyfriend siya, close kami, yung boyfriend niya, hindi naman nagalit sa akin. Oo. Kasi, Maybe it just so happen kasi close talaga kami itong yung girl Ni best friend Azalia. ko. kasi feeling ko talagang pag solid yung foundation ng ng friendship Diba? nyo, you should really introduce her or him dun sa partner mo. Kasi mahirap yung magkaroon ng assumptions 'Di ba? It's better to stay safe and malay mo magbanding pa nga sila Actually, Diba? yung asawa nung isang best friend. Oh. Close kami nun. Diba? Nag-usap Yung nag-aano talagang kami. nagbabanding sila. Ayun yung advantage Pag ini-introduce mo ng maayos, solid yung foundation. Kami nga, that's hindi na ako na-introduce na. Kasi nga, galit na sa akin. The word I use right now is galit Kasi talagang iba yung words I won't speak of the words na sinabi sa akin, pero iba talaga. Parang grabe yung prejudice, no? Galit talaga siya. And, noon. I don't know right now, pero feeling ko, nakamove on naman siya. So, magkikita kami ngayon. Actually, feeling ko din kasi, hindi ko alam kung alam niya na nagkagusto sa akin dati yung girlfriend niya. Okay. Yun. Sinabi So, ko na. ngayon na lang, nung naging sila, ngayon na lang nagkaroon ng prejudice yung girl sa'yo. Hindi, parang prejudice. So, hindi. Nung naging sila, ayaw na sa akin ng boyfriend niya. Yung boyfriend ang may ayaw sa'yo. Oo. Okay. Gets naman. Kasi nga, hindi ko alam. Tapos siguro, sinabi din niya dati, nagkagusto siya sa akin. Anong tawag doon? Parang conscious or may something yun Insecure. Insecure yung mga ganon. Hindi ko alam wala akong sinasabing ganyan. Kapal lang mukha Inclusive thoughts ni Caleb. 1. Caleb 0. Kasi, di ba, hindi ko alam I don't want to assume, pero doon din yung nagulat. So, ginawa ko during that time, hindi na ako nag-set ng boundary. I let go. Oo. So, alam mo ba, parang a couple of years back lang kami nag-usap ulit. Parang ang hirap din nun, no? Actually, mas nadalian ako kasi ayoko yung constant na magkikita kami tapos isipin mo, ano sabihin ng jowa mo pag nalaman to, o kaya naman, mag-aaway na naman kayo, di ba? Toxic. So, ako, sige, let go ko na lang. Kesa ipilit mo pa rin yung friendship nyo. Tapos to the point na makaka-affect na rin sa relationship nila. Siguro ang tawag yung respect. Kailangan mo i-respect kasi na may relationship na siya. Meron na siya someone na makakausap, makakasama. Na hindi na ikaw yung lagi niyang makakasama. Tama naman. Pero siguro kuya, balita ko, parang medyo marami daw talaga yung mga comments ngayon na kailangan nating basahin Sige nga, baka nakaka-relate talaga sila sa ano natin ngayon, sa ating topic natin, ito, sabi ni Angela, wala raw boy best friend si Angela. Okay. Pero, ayan, nag-comment si Kuya Daven Noveno. Hello, Kuya Daven! Hi, Daven! Kumusta ka na? Yes, well, soon. Yes, sana. For fast recovery. Yes, ang sabi niya is break a leg. Of course. Gagalingan namin. And, ayan, sabi ni Peter Charles, grabe ang episode na ito. Diba? Ayan, nag-comment na ang ating number 1 supporter. Si Mami Rachel. Hi, Mami Ray. Hi, Mami Rachel. Hi, Mami Ray. Sabi niya, sorry na late ako. Okay lang, Mami. It's okay, Mami Ray. Go, share us kung meron kang dyan, boy best friend. Share us your stories. Feeling ko si Mami Ray parang may boy best friend din niya. Especially ngayon, no? Talaga ba? Ewan ko lang, parang nararamdaman ko lang. Tapos ayan, sabi nga, nabanggit nga rin ni Angela, ang ganda raw ng topic natin ngayon. At nireplyan naman siya ni Rian na yes, real best minsan red flag daw. Yung? Red flag daw yung mga boy best friend, girl best friend. Feeling ko it's something to do with them. Actually yun, sige. Since nasa na tayo, sa setting boundaries, ikaw ba, if you have a girlfriend, tas meron siyang boy best friend,
is it a red flag for you? Siguro not unless inintroduce sa akin properly yung guy. Kasi different yung yung you just have knowledge na meron siyang boy best friend, pero you don't really Know who he is. know who he is. Ayun siguro yung medyo red flag sa akin na kailangan naming ayusin. Kasi Bakit niya sinasabi? Ganun? bakit hindi mo ako pinapakilala Kilala. dyan? Best friend mo pala yan. Pwede rin kami maging friends. Kasi Tropa. kung sinong tropa mo, pwede ko rin maging tropa yan. Mm-mm. Tama naman Yung yan. guys lang mamaya sabihin, girls eh. Diba? Paano pag ganun eh? Di ba mahirap? Oo, mahirap pakilala yung mo din ako ganun. sa mga girlfriends mo. Ang hirap sabihin. Siguro kung ikaw yung babae, mag-iisip ka, okay lang pala. Parang Hindi sira ko, ulo to hindi ko napapakilala yung ano ko. Wag na lang. Wag na lang pala. Wala na pala akong boy best friend. Yan. At kuya, nagpapa-shoutout si John Kenneth Fukuhara. Hoy! Shoutout ka Kenneth. Uy, may nanonood sa atin. Bakit mo sinisigawan yung mga nanonood sa atin? Shoutout daw eh. Okay. Mag-sorry ka. Ay ako. Ayan. At sabi rin ni Mami Ray, basta ay ako, ayoko na ng best friend or girlfriend ko kasi lagi na lang meron nangyayaring hindi maganda. Hindi, boy best friend naman, mami. Boy best friend naman, Mami. Hindi, nga gawin ba? Siguro yun, set boundaries ka ba? Ikaw ba i-let go mo yung girl best friend mo? Kapag kunyari, ganun nga yung nangyari, na meron ka ng partner, o siya may partner na siya. Siguro, that's the last thing I would do. Okay. Kasi gusto ko muna siyang i-communicate with my partner before doing that. Siguro sabihin na natin, ayun na yung last result. And of course, before doing that, I would also like to inform her formally na, GBF, pasensya ka na kasi ganito yung yung sinabi sa akin, ganito yung situation ko. And feeling ko, as best friends, maintindihan niya naman doon. Saka, malay mo, hindi pala kami magtagal nung partner ko na yun. Diba? Actually, tama yung sinabi Mahirap mo. yung i-let go mo siya totally. Tapos, yung pag-let go mo sa kanya is hindi formal, hindi proper. To the point na, yung pag-let go mo is really letting go the relationship or the foundation that you have with your friendship. Ang hirap i-sacrifice nun. Parang ang hirap nga naman, Kasi yun, friends kayo for, sabihin natin, friends kayo for like 7 years. 7, 8 years, diba? Oo. Ganyan. Tapos, paano yung partner mo lang ngayon? Di ba kayo magtagal ng 1 year, tapos nilet go mo yung best friend mo? Parang ang sakit ka naman. Pero, siguro, tama ka doon. Pero in terms naman na like, yung talaga examples, anong mga boundaries yung isiset mo with your girl best friend or boy best friend? Ano yung mga sa tingin mong example nun? Siguro well of course, sabihin na natin, pag wala ka kasing partner, sabihin na natin medyo intimate kayo when it comes to physical touch ng mga best friend mo na opposite gender na umaakbay ka, parang kinikiliti mo, ganyan-ganyan, yung mga ganon. Minsan holding hands pa, ganon. Oo, ganon. Pero all platonic, 'di ba? So siguro that's the first thing na tatanggalin ko once na nagkaroon ako ng partner. Ayun yung lilimitahan ko na rin. And then at the same time, syempre sasabihin ko na kasi minsan ang mga ganyang friendship tumitibay pag wala ka kasi talagang kausap, ganyan-ganyan. Syempre, of course, paano kung wala palang relationship or partner yung GBF mo or yung BBF mo, mali-left out sila. 'Di ba? Parang you'll also leave them hanging na mag-focus ka na dito sa partner mo eh. So, kailangan mo silang talagang kausapin or make them understand na, well, I'm choosing this path and I hope you understand it. So, kakausapin mo, parang just to be clear with them. Tapos, yung physical touch, bawasan o alisin. Ako naman siguro, aside sa physical touch, yung time together. Isa din yun. Kasi, yung sa dati kong, yung sa best friend ko, dati yun, almost every week, nanood kaming sine, labas kami. To the point na nagtatanong na yung family ko, jowa mo ba yan? Na parang, girlfriend mo na ba yan? Ay, akala ko lalaki yung kasama mag-sine. Pwede din, di ka sure. Hindi, gano'n, na parang, na bakit lagi kayo magkasama? Na nagtataka na sila, no? Tapos lagi mo pang katsa, lagi mo pang katext, lagi mo pang kausap.
bakit ba? Feeling ko Yan. dumating din kami sa point ng ganyan. Ganon. Pero siguro yung babawasan mo, Oo. aalisin mo siguro. Ayun yung gagawin mong sabihin na natin limit, and ayun na rin yung boundaries sa isa-set mo. Oo. Kasi, ano nga, Towards for each me, other. parang ang sakit nun sa partner mo kasi na, di ba? Minsan, makakarinig yung partner mo na, uy, kasama mo na naman si di ba may jowa ka na? Ano, jowa mo rin? Yung mga ganong bagay. Tapos, ang masakit dyan, you're spending more time with them. With him or her. Him or her. Pero kuya, alam mo, balita ko talagang marami yung comment natin. Okay. Hindi na natin talaga nalalahat eh. Ayan, ang sabi ni Mami Ray, ako nga, mga girlfriends ko, pati yung ex ko, natikman nila. Wow! Grabe. Parang ibang Hindi, level feeling ko naman yung yun. luto. Ah. Yung luto yon. Ano bang niluluto kasi ng ex mo, mami? Baka naman Magaling guys, ba sobrang magluto sarap. yan? Magaling siguro magluto yun, kaya niya natikman. Magaling. At masarap. Yes, Magluto. ayan ang hinihintay natin. Nag-comment na si Gaily. Hi, Gaily! Sinong Gaily to? Eto na si Gaily. Hi, Gaily! Hello, How are Ate you? Gaily. Okay. Ayan, at yan ang sabi ni Direk. Ang Ah. pogi mo, Caleb. Sabi ko sa iyo, bagay ang itim eh. 'Di ba? Alam mo, sa totoo lang, parang lamang ka ng 3 ligo sa akin. Hindi No, pa ako naliligo niyan. Ay, talaga? Kala pag naligo pa ako, Carlito. Ba't mo sinabi? Mababash ka niyan. Bakit? May Ah, mga wala pagkakayo ba naman, naliligo kayo lagi? Wala naman. Ayan, sabi rin ni Mami Ray, ayan, na-mention, na-call out tuloy. Rian, Kyle, and Angela. Ayan. Parang meron kayong pinaparinggan. Gusto nyo ba name drop ko na? Tingnan mo, hindi nga alam ng mga Grabe. nanay at tatay nyo. Ngayon ko lang napansin yung comments pala na hindi natin nababasa, 36. Pucha. Ang dami. Okay, isa-isay natin. Bago tayo mag-last subtopic. Bago go. tayo mag-last topic. Sabi ni Direk, grabe, ang dami naman nagkakagusto sa'yo. Talaga ba? May nireplyan si Direk. And sabi naman ni Rian, minsan nga wala pang 1 week, naka-move on na agad sa pinopormahan, tapos pinagpalit sa GBF. Ay, feeling ko talaga it's something to do with them. Parang may Diba? pinarinig si May Rian. pinaparinggan yan, dalawang yan. Oo. Diba? Ayan. Sinumbatan tuloy ni Ate Marina yung mga nasa comment section daw parang Gina G. Diba? Parang may mga hinanakit, may mga Oo. tinatagong puot. Pero ito, sabi ni Kuya, ni Direk, Okay. tama bang piliin ang jowa over old friends? Kasi talagang ayan din yung yung issue natin ngayon na sabihin na natin, napag-iiwanan rin talaga natin ng mga kaibigan natin once na nagkaroon tayo ng jowa. Tama bang piliin ang jowa over old friends? Ako siguro hindi. It's sana ma-realize rin nila na hindi naman you're going to prioritize. Oo. Hindi, ayun, you're Siguro going to wag kalimutan yun. you're just going to prioritize your partner pero never forget Oo. kung sino yung mga nakasama mo from day one. Kasi parang before mo makilala yung girlfriend o boyfriend mo, kasama mo lang kami, tapos kakalimutan mo kami. Tama Huwag naman. ganun. Bad yun. Yes, ito naman, ang sabi naman ni Angela, Sino Angela yan? Siya pa din? ayan, talagang dun talaga sila sa comment Parang section ginawa nilang chat box. Oo. Wala kayong messenger. Ayan may nag-mention kay minention ni Noah Cassandra Pineda Mendoza. Wow, parang pa Jose Rizal na to. Oo. Yung minention niya naman si Santino Jeff Bagoysan Bok. Basta something like that. Minention niya siguro Sorry yung po, boy best friend. namin yung pangalan niyo. Opo, hindi po namin alam kung paano i-pronounce. Bagwasan? Ano ba? Bagwasan siguro. Grabe ka Bagwisan? So, bigwasan kita. Ayan, sabi ni Mami Ray, ayan, be honest, walang girl best friend or boy best friend. Kasi one way or another, isa sa inyo may feeling sa isa't isa. O sabi ko sa iyo talagang may magde-develop na hindi pwedeng mag-stay kayo na friends lang. I mean, friends kayo pero hindi pwedeng walang ma-fall. Pero this is sabihin na natin, this is a perspective from someone na tradition yung yung household na kinalakihan. Oo. And yan, nanonood rin ng aking kaklase, kaibigan at katropa na si Mark Morota. At sabi niya, Hello Mark, sabi niya, shout out kay Gab Lopez. Hello, shout out sa iyo, kulot. Sana nakapagpasa ka na ng endorsement letter sa barangay. At sabi naman ng aking nanay, sabi niya, sometimes they fall in love or kahit isa sa kanila because meron na silang deep emotional connection. Wow! Bakit mag-best friend ba kayo dati ni Daddy?
Girl best friend pala si mami mo, no? Oy, pero hindi sila gano'n nag-start. Ito naman, ang sabi naman ni Miss Estel Castaneda. Yan, si Tetel, hello. Yan, Hello mga tiga po. Bukluran yan, tiga PLN, hello. Hello po, good evening po. Sana po masarap ang inyong ulam. Ang sabi ni Ma'am Estel is, I think if clear kung sino yung dapat na i-priority mo as a partner and as a BFF, it will make things easy for everyone. Wait lang, sorry, ngayon ko lang na-realize. BBF ba nasabi ko kanina o BF? BBF. BBF na nasabi BBF ko. naman. Kaya ka nga nag-BBF kanina eh. Okay. So, sorry guys. BBF pala nasabi ko kanina. BFF. Tama naman. Boy best friend, BBF, tama ka. Okay. Medyo nalito lang ako sa Baka sinabi ni nalito Ma'am lang Esther. si Tetel. Pero si BFF Ate Tetel ba kasi. is naging girl best friend mo? Or hindi? Oo, pero hindi siya yung Kinda. Yung parang hindi siya yung number one close girl kami niya, best no? friend. Pero hindi siya yung sinasabi ko. Yes. Ayan, sabi rin ni Pauline Peralta. Hello po, Ma'am Pauline. Hello. Sabi niya, hello po everyone. At sabi naman ni Direk Rodel, grabe, parang naubos na yung laway ko. Padami yung comments. Inom ka muna. 41 na. Ayan na. Sabi, grabe, ang dami naman ng kakagusto sa'yo, Caleb. Sabi ko sa'yo talagang malakas yung dating mo nung bata-bata ka pa eh. Nung bata talaga. So Oo. ngayon hindi na masyado. Ayan. At sabi rin ni Mami Ray, kahit may boundaries sorry, Mag-set ka ng boundaries, ganun? wait lang. Ang sabi ni Mami Ray is kahit may boundaries, kung may feelings ang isa, yun ang mahirap. Totoo naman. Paano, yun nga, no? Paano kung yung isa, meron na. Taken na. Ayun lang. Kahit may boundaries, mami, ganun. Oh, wala ayun talaga. ang mahirap, no? Paano kung may lahing, anaconda pa? Doon ka talaga, Paano nga? Kung may lahing anaconda pala. Doon ka mahihirapan, di ba? Ang sabi naman ni Rian, di naman need i-let go si bestie, pero mag-set ng boundaries kasi minsan, mas sweet pa si girl best friend kaysa sa real jowa. Kasi minsan, doon nagsisimula ng away and minsan tamang hinala. Talagang sabi ko sa iyo, talagang may sila eh. Sino ba kasi yan? May inside sila eh. Rian. Di ba? Sino ba kasi yan? Ayan. Sino ba? At, okay. So, ayan, binati rin ni Ryan si Direk na belated happy birthday. And Hello. nabanggit rin ni Mami Ray na talagang pogi ka raw sa bago mong haircut. Ito talaga yan eh. Sorry. Okay, sige, pwedeng paki-scroll down pa ng onte, mga aking kaibigan. Yes, ating butihing tech. Yes, at Na ang sabi naman, napaka-pogi din ngayon. yes, ang sabi naman ni Sir Xavier Castillo Tabiano, Okay. hi, Mami Rachel. Good evening po. Greetings from Negros Oriental. Baka isa to sa mga isa sa mga misters before. Yes. Okay. Pero moving forward, no, kuya, let's go back to the topic. Last subtopic na natin. What are the things to avoid to not fall in love with your GBF or boy best friend? Well, okay. Things to avoid if ayaw mo talaga. Mm. No, if siguro wary ka dahil gusto mo friends kayo kasi yung iba yung magiging relationship niyo or iba yung magiging dynamics niyo na pag na-fall isa sa inyo. Ganon siguro. Ako siguro things to avoid. Tama kayo una yung mga kasi ako yung mga touchy-touchy na yan. Medyo, Iba rin yung dating minsan afterwards. medyo nabibiktima tayo dyan eh. Mm. Yung mga, siguro kapag tropa mo, lalaki, di ba? Nakakatakot naman kapag ka doon. Touchy ka doon, no? yung mga babae. Oo. Oo. Kaya, actually, may nangyari sa akin yan nung college. Hindi naman ako nagalit, pero medyo nainis ako talaga doon sa sa kaibigan kong babae. Kasi, may ginawa siya. May naalala ko. Okay, go. As in talagang, hindi mo ko hinipuan. Parang iba naman sa pag hinipuan. As in talaga, ayoko, may mga parts sa katawan ko na Ayaw mong, yes, meron din akong ganyan. Oo, Okay. ayoko hinahawakan ng Hinawakan babae. niya yung utong mo. Hindi naman yung okay. utong mo. Akala ko yung Iba naman. Pero alam mo yun, ayoko kasi alam mo yun, na parang, kaibigan kita, tingin ko nga sa'yo, kapatid, tapos Ano ba hinawakan niya? Ha? Basta, sikretong malupit yun. Grabe To naman be yung fair, hinawakan niya. to be To be fair naman fair. kasi, hindi niya alam. Ah, Well, ngayon, noon, alam niya na. okay. Grabe naman. Hindi niya pa alam You don't yun. touch it.
You Okay. don't do that. Parang gano'n. Pero alam mo, meron din akong co-actor dito sa FLP na touchy, na medyo Oo. nainis din ako eh. Parang nagre-rehearsal kami, tapos sinawakan niya yung utong ko. Medyo nainis talaga ako sa kanya eh. Sino yan? Nanggigil ako eh. Ayoko na lang banggitin yung Kilala pangalan. ko yan. Ayoko na lang Anyway, banggitin yun. yung pangalan. Siguro yan, una yung physical touch. Yes. Pero well, kasi kung close talaga, mahirap talaga siya. Pero kung yung nga sinasabi mo, ayaw mo talagang ma-fall dun sa friend mo, siguro isa yun, physical touch. Tapos, ano ba? Sa akin, physical touch. Tsaka yung, siguro yung, at kahit close or best friends kayo, may mga bagay na dapat di mo sinishare. Yung super, super intimate na kasi, So may restraint. not really, restraint talaga. Na, kunyari, if about yun, kasi ikaw, sabi mo, yung mga iba mong girl best friends, nakakapag-usap kayo about their sex lives. Siguro isa pa yun. Kasi, lalo sa mga taong, ang imagination ay gumagana ng magaling. 24/7. Oo, di ba? Kasi ikaw, if you're a guy, and your girl best friend tells you stuff like that, na about sex nung sa partner o sa mga naging partner, ako, mapapaisip ako. Bakit okay, parang medyo weird yun. Tapos lalo na kung medyo raunchy talaga yung talagang yung sinasabi sobrang sa'yo, detailed diba? eh, Ano, no? parang ako, huy, wait lang, parang ang sarap to. Parang di ba yung mga ganon? Parang huwag mo namang sabihin sa akin kasi baka wag maingit ako naman, niya. detail by detail. Diba? Tama ka naman, Yung mga tama stuff ka like naman. that na you don't tell it to your... you don't share it You completely. don't share it much. Oo. Siguro, kung share mo, let's keep it sa surface level. Yes. Pero alam mo kuya, to be honest, isa rin ako sa mga nabiktima ng ganyan eh. Alin, yung touch o yung pag-overshare? Hindi, yung nagkaroon ako ng feeling sa isa kong kaibigan. Okay. Talaga. And doon din ako na down bad. Kasi she made me realize na gusto niya talagang i-prioritize yung friendship namin. And for me, over trying a serious relationship as a partner. And para sa akin, siguro yung na-hurt lang ako sa part na hindi mo man lang ako sinubukan. Ay, hindi mo man lang akong hinayaang... Sorry, tawa ko doon. Hindi mo man lang ako hinayaang subukan na parang iparamdam sa'yo yung feelings ko. Yung gusto ko sa'yong iparamdam na pagmamahal. Parang kinut off mo agad ako before even trying. Kasi parang sinasabi ko pa lang sa kanya na ganito, ganyan, na-develop, ganyan, ganito. Okay. So, isa rin talaga ako sa biktima na sabihin na natin na fall in love sa not totally best friend, pero friend. Sa friend. Oo, kasi mahirap din na ganun yung situation, no? Pero para sa akin, what are the things to avoid not to fall in love with your best friend, especially yung opposite gender, is of course, tama ka naman, is yung may restraint ka when it comes to sharing. And siguro yung yung pagiging mindful mo sa mga sabihin mo. Sa mga actions mo, sa mga sasabihin mo towards each other. Kasi doon na rin minsan nawawalan ng boundaries eh. 'Di ba? Doon na nawawalan ng limit. And of course, for the both of you, doon yun na rin parang nare-realize, okay, I can easily access this kind of part of him or part of her. Na syempre mahirap pag kaya nilang ma-access yung ganong part sa puso at isip natin. Actually, okay, dagdagan ko lang yung sinabi mo na yun. Kasi, tama ka na, kunyari, alam mo yung love language niya, kung sa siya kinikilig. Tapos pilit mong ginagawa, anong ending yun yan? Tanong ko lang, hindi ba parang may pagka-asshole ka doon, na alam mo yung love language niya, kung paano siya kiligin? Is it you want... Manipulative. Is it because gusto mo lang siyang gagawin, inisin, asarin? Or, meron ka bang gusto mong another iparating. motive? Oo. May hidden agenda ka ba? Diba? Kasi ayun siguro, don't be an asshole. Yes, tama naman. Na kung alam mo yung love language niya, kung paano siya, yung kiliti niya, kung paano mo siya pakikiligin. Hindi, ayan siguro. Ginawa mo pa. Tama ka. Siguro yung the things you avoid is talagang pakiligin ng sobra yung yung best friend mo, not unless you really have the feelings and emotions and ready ka doon sa commitment. Actually, sige.
I come clean. Medyo, ano ako dun medyo, Na-offend ka? hindi, medyo guilty ako dun. Oo. Ayun, sorry, Again, guilty. it's 2016 Caleb. It's 2016, nakala ko 3 years ka palang fresh grad. Shh. May friend ako noong 2016, di pwede? Okay. Okay, 2016. Okay. Hindi, kasi, ano yun na parang, alam ko na nga na medyo na-fall na sa akin yung best friend ko. Oh, tapos you're adding fuel to the fire. Oo. Na parang, okay, guilty ako doon. Medyo asshole movie. Medyo ass Hindi, movie. Ako. alam mo, totoo yan. Kasi ganyan din yung ginawa sa akin before ako ma-fall in love. Alam mo kung bakit? Oh. Ito, isa perspective ng guy. Kasi, totoo yun na feeling mo ang pogi-pogi mo. Oh, minsan kasi talagang lumalaki yung ulo natin. Oo. Saan? Saan ulo? Ano Anyway, sa taas? kasi di ba, parang shocks, Iba yung, parang ang pogi ko naman, ganyan. Oh. Sige nga, ilisin natin siya. Hindi, subukan nga natin yung mga Oo. the moves natin. Baka ganyan, umubra. Pag umubra, Oo. mas lalo kang magkakaroon ng mas lalaki yung ego boastful, mo. Magiging boastful ka. Yung, Yung ego mo na confidence full, mo, na di ba? feel, oo. Kaya ko pala Pero not Okay. necessarily, may gusto ka talaga sa kanya. Ayun yung mali. Yung tama. pagiging, so, in short, asshole si Kuya Caleb before. Before. Oh, Ngayon, 2016 not Caleb. much. medyo. Pero yun. Nagkaroon na ng restraint, no? Nag-hold back ka na ngayon. Yeah. Tama naman. So, ayun. Ako wala naman akong sasabihin. Pero before we end our... may sasabihin ka ba? Siguro, ikaw muna. If merong Da- paalala or something. Gusto ko lang paalalahanan ng lahat na sana sa mga susunod na live po namin is talagang abang-abangan nyo po dahil we're really trying our best to improve yung mga live po namin. And we really appreciate the effort and the time that you spend pag nanonood po kayo sa live namin. And we really appreciate that. And we thank you for that. Our heart goes to you guys. Yes, Kuya Caleb. Ano ang gusto mo sabihin? Ano ba? Ayun lang. Okay. Ako naman, siguro, ayun, tama si Carlito na talagang we strive to improve Yes. our podcast, no? Tapos, comment down below or send us your suggestions, no, kung may mga gusto kayong topics na ideas na i-cover namin dito sa Up Top Down Low. We're really open to that. We want you, we appreciate it. We want you to send us your suggestions. Yes. And also, paalala ko lang pala, ito talaga, totoong-totoo na. You know, before this week ends, this weekend. So lalabas na po namin yung aming PubMat for our confessions. Okay. So itayin nyo lang po yan. It could be abang-abangan nyo yan. tomorrow or on Friday, basta this week. Yes. At sana po mag-send kayo ng kasi meron tayong bagong segment. Wow. Sa Up Top Down Low next week. Yun na nga yung ating mga confessions. At syempre, ilalabas na rin po namin ang pinakahihintay ninyong title para dun sa PubMat na yun. No? Magugustuhan nyo yung title na to. Yes. At syempre, before we end, gusto ko po munang ubusin ng mga comments natin. Yan, ang hihingi ng tips. Si Angela, tips daw kay Rian. Paano ba hindi ma-in love sa friends? Well, of course, ayun nga Rian, na you should always have a restraint and always be mindful kung ano man yung pinaparamdam mo, pinapakita mo dun sa best friend mo. Oo. At saka, siguro, isa pa, don't assume. Yes, and always remind yourself kung ano ba talaga kayo. Kasi once you leap that situation na mag-jump ka from best friends tapos may involved na yung feelings and yung pagkagusto mo sa kanya, make sure na you're going out completely na genuine. Di ba? Oo, totoo ka dapat kasi dapat i-ano mo na rin, i-anticipate mo na rin o expect mo na rin yung mga pwedeng mangyari. Na talagang maggugulo yung friendship nyo for a while. Yes. Kung hindi nyo maayos na, hindi masettle yung mga bagay-bagay na para sa yung dalawa, na magkaintindihan kayo, talagang magugulo yung friendship nyo. I-expect mo na yon. Tama naman. At sabi naman ni Rian, di ba, biglaan niyang nireplyan si Angela. Sabi niya, ha? Parang maling
parang maling tao tinatanungan mo, best, marupok ako eh. Next question, please. O ikaw nagsabi niya marupok ka, baka Okay. isumbong. Teka lang. Ayun, wait lang. Bago natin basahin ang comment ng nanay ko. Okay. Sabi naman ni Ate Marie, dapat hindi siya ang tipo mong lalaki. Yung Ay, best ganun. friend mo. Pwede rin naman, di ba? Okay, hindi, sige. May tanong ako dun eh. Ano yun? Paano kung hindi mo yan, yan, ako, hindi ko siya talaga type. Mm. Kaso, along the way, nagustuhan niya na ako, ganun. O nagustuhan ko na siya. Ayun talaga yung mahirap. No? Kasi, well, actually, ganun yung sinabi sa akin nung girl best friend ko dati. Na hindi ka naman niya type. Hindi ako yung type niya. Ang mga type kasi niya, mga moreno. Okay. Okay. Tapos, kung hindi man moreno, yung talagang mukhang Koreano. Mm. Kasi ano yun eh, K-pop yun. Ay, kasi ikaw mukha kang Indonesian eh. Hoy, hindi ah. Ikaw mukha kang ano eh. ayoko na lang mag-talk. Okay. Baka ano pong masabi ko eh. Tapos, Baka dumagdag yung point sa intrusive thoughts ko eh. tapos. Ayun, so parang ako, hindi daw. Pero, sa Along the way, personality, nagkaroon na ng kasi development. Ako kasi maloko ko noon. Mm. So, na-ride niya yung kalokohan ko. Natuwa siya. Nasakyan niya rin, no? Ayan, sabi naman ng aking nanay, dapat respect and boundaries doon sa, dapat respect boundaries doon sa, doon sa GBF. Parang galit si mami, parang may pinaparinggan, no? Sorry na po, tita. Maano ba yung sinasabi mo sa akin ba o sa tatay ko? Oy, Pero wala ka lang dyan. joke Wala lang. ka dyan. Pagalitan ako ng tatay ko mag-uwi. Mamaya, wala ka nang uwi ang bahay. Okay, Naka-impake na yung mga gamit mo. sabi naman ni Ryan is rebound lang yan. Oh, mahirap yung gano'n. Mahirap yun. Actually, sorry ayun yung siguro pinakamasakit na gagawin mo sa best friend mo. Oo, maging rebound, no? Oo. Tapos, hindi rin kayo mag-stay. Ang yun. sakit. Sabi naman ni Ate Marie, pa-fall ka wala, Caleb eh. Tama naman, pa-fall po talaga to si Kuya Caleb. Kasi minsan, hindi niya nakikita yung dinadaanan niya. Malabo po kasi yung mata niya. Oh, Siya po yung malabo kasi mapafall, mata niya. hindi siya yung pa-fall. Yes. Actually, alam mo, I always get that a lot, kahit nung 2014 hanggang 2016 Caleb. Feeling ko kasi sa ating mga guys, may ganun tayong factor eh, na pinaparamdam minsan. Once, lalo na pag alam natin na gusto tayo. Siguro. Doon na tayo nag-take advantage. Siguro yung mga panahon na yun, nagagalit ako pag sinasabi sa akin kasi in denial pa ako. Walang, tagal-tagal na, sige na, okay, o di pa full. Ayan, sabi naman ni Mami Ray, totoo yan, mga lalaki, lumalaki ang ulo pag nalaman nila may gusto sa kanila. O, sabi ko sa iyo, tama tayo eh. Tama sila sa Tama si tungkol sa atin. Tama si Mami Ray tungkol sa atin eh. Okay. At ayan, ang sabi naman ni Angela, ayan, nanonood na si Tita. Sabi niya, hi mga pogi, from Sino, Mami Tita? Cherry. Ayan. Hi Mami Cherry. Nanonood na si Mami Che. Si Tita Che. Kaya ba nawala na yung comment ni Angela? Oo. Natigil na siya mag-comment? Mami Che, basahin mo na lang yung comment ng anak mo at ng kaibigan niya sa aming podcast para medyo updated ka po sa buhay niya. Kasi medyo marami-rami. Sa buhay ni Rian? Sa buhay ni Rian at ni Angela yon. Feeling ko, nasa 60 yung comments sila eh. From them pa lang yun. Lang. Ginawa ng chatbox talaga yung ating comment section eh. No? Naubos na natin yung 70 comments. Okay, thank you. Ayun, again, thank you po sa lahat ng mga nagko-comment. Maraming salamat po. Nanonood, na talagang hinihintay hanggang dulo. Yes, pinapanood tayo hanggang dulo. At sana sa mga bumabiyahe po kanina, sana po nakarating po kayo ng safe, ligtas at maayos sa inyong bahay. At sa mga kumakain dyan, sana masarap ang inyong ulam. At muli, ako po ulit si Charles Dion. I'm Caleb Alvarez. And this is Up Top. Down Low. Yes, bro. Yes. Give it. Yeah. Abangan niyo po kami next week. Maraming salamat po. Bye. Same time, Thank same you. day. See you. Thank you. Bye-bye.